Good morning everyone or magandang umaga naman sa inyong lahat. So ang isi-share ko sa inyo ngayon is nandito ako sa entrada na Barica River. Bali exit ito galing sa bundok papuntang dagat. So nagbaha ngayon. Kung makikita nyo kulay brown yung tubig. So malakas ang ulan doon sa bundok. Kaya nagaganito ang itsura ng tubig. Pakita ko sa inyo yung sa dagat na iba na yung kulay. Punta ko doon sa kabila. Dito yung parking area ng mga sakayan o bangka dito sa Dumaguete. Bali, itong binibidyohan ko is location is sa Tinago. So bali, itong ilog na Barica River dito mag-exit palabas sa dagat. Then makita nyo ang kulay nag-spread na yung kulay brown saka halo yung may blue. So tapos na ang pista sa Dumaguete at saka tapos na yun ang Pasko at saka New Year. Itong mga laruan dito ang tawag nito, parang amusement park. Nagliligpit na sila. Makita nyo yung may Ferris wheel sa taas is binabaklas na nila kasi siguro lilipat na sila sa ibang lugar. So dito sa bandang ito yung naka-brown is yun ang hindi salt water, fresh water yon. Then humahalo na siya sa salt water. So makita nyo ng pinaka-iba o kalainan sa color ng dagat is brown. Then may pagka yung sa kabila naman sa parang boundary is may blue. So pa-spread na yung kulay niya. Nakikita sa video nandun sa malayo sa ibang kulay. So at sinabi ko na kanina nga may baha sa bundok papunta dito sa dagat, so kaya ganyan ang kulay. So dito sa Boulevard ng Dumaguete, ang masasabi ko lang is may marami pang isda dito. Kung makita ninyo, may nang isda malapit sa Boulevard or Pantawan Tikulas Seashore. Yan, so ibig sabihin marami pang mga isda dito. So siguro mga around 8 o'clock na ngayon, so kaunti na lang ang naglalakad. So katatapos ko lang, kaya nakaupo ako dito pahinga ng kaunti. Tapos uwi na ako, tapos I just connect this video to my bonsai work for today at home. Hindi na lang ako nagbibihis kasi pagdating ko sabi ng anak ko na magpahati daw siya sa school niya. So ito nga bonsai materials is may maraming mga ugat na lumalabas. So ang gawin ko dito is lagyan ko na lang ng straw para straight, kasi I'm sure maging maganda ito siya dahil sa tangkad niya. Tapos mas maganda siyang tingnan pag yung ugat, mababalutang ugat itong puno niya. Tapos okay. So itong pagpalaki sa ugat niya ang tagal. It takes around 3 years pa siguro. Kasi yung sa kabila na linagyan ko, yun ang nangyari until now, maliit pa yung mga ugat. Then may iba pa na mamatay pa. So pangit mang tingnan pag yung ugat niya, yung maraming mga ugat hindi naka-straight, nakadagilid yung iba. So maganda yung straight pababa. So hindi na ako nagamit ng microphone kasi it happened kahapon biglang naglubat kasi sira na yung microphone ko. So mano-mano na lang. So ito mga banting na linagay ko, tanggalin ko muna para makadaan itong mga ugat na pababa.
So ganito mahilig ta sa bonsai. Kasi ang ginagawa ko dito, lagi ako nakaupo. Every day. So need to minsan-minsan or 3 times a week maglalakad ako sa boulevard. Nagkataon din na bumaha yung river namin, kaya nabigyan ko yung kulay ng tubig. So ayun ang i-share ko sa inyo. After idudugtong ko yun sa video ko, ito yung pagkagawa ko ito ng bonsai. Itong bonsai material ko pag-ayos. So this, by the way, this is a Picos, Golden Picos bonsai material. So iba ang pangalan dito sa ibang lugar, pero dito sa amin isa bunyagan ako na siya o sa Manila upad Picos red, red naman golden, red na ginoon. So daming banting, nahirapan ako, tapos ingat kasi baka maputol yung ugat, sayang yung mga bumaba na ng ugat. Kasi pag itong mga yung wire, malimutan ito pag lumulubon another problem. Okay. Itong ugat, ayan, nasangit siya sa itong wire na ito. Kaya nahiwi. Yan, sa gilid. Yun, ito. So, bunuton ko ito sa ilalim. Yan, nabunot na. Lagyan ng straw na sukat lang doon. Bunti-bunti. Naisip kong gawin ito kahit nanggaya lang ko sa ibang mga artist, kasi bali pangalawa po ko pa itong ganito, yung i-drop yung mga ugat na galing sa sa mga sanga niya, tapos straight na straight. So for this, yung malaki pang ugat nakita ko dito is parang tatlo. Ito kailangan bunutin. Tapos is maganda pag straight siya. So dalawang straw ang kailangan dito. Yung una, naglagay ako ng straw. Akala ko is madali lang, mga around how many months. Natuklasan ko hanggang nalata yung straw. Yun na nakita ko na okay na. Pero may ilan din na namatay. Iwan ko anong nangyari. Siguro kulang sa moist. Kasi minsan madinigan. Kahit ba ano ito, Picos is common in our place dito sa Pilipinas, pero dili gyapon nato masabi na safety na dali sila mabuhi, may mamatay gihapon. Straight na.
Sige, kay ako, mag-ending na lang ko sa akong cut. So, hanggang dito na lang muna ako kasi magpahatid yung anak ko sa school tapos simula na mag-ulan. So, at least, nalagyan ko na ng, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nga stroke. So, may iba pang mga ugat na maliit. So, pagbalik ko, hindi ko lang mapakita sa inyo. I-trim ko ito, tanggalin ko itong mga malaking dahon para magkaporma naman siya. So, I'm sure pag mapuno ni ugat yung nag-drop dito, maging maganda ito compare sa ngayon. So, for this morning, ito lang muna ang masishare ko sa inyo. Dugtong ko ito sa paglalakad ko doon sa Boulevard at saka itong what we call the glimpse making of this bonsai materials, which is the golden ficus. So, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye. Kailangan kukuha sa akong ko. Okay, kuha yung yung helmet, yung pole na helmet, saka yung mask, saka yung bag ko.